Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. The #1 esports channel. The #1 esports channel. The #1 esports channel. #1 esports channel. #1 esports channel in the Philippines. Fantastico. Ayun, good morning mga tropa. So, ayun, solo casting na naman ang kuya mo dahil busy yung mga co-casters ko. So, solo-soloista muna tayo. So, by the way, my name is Vinra from Mineski TV. So, ito, kakatapos lang ng draft actually. So, saktong-sakto tayo dito na, ano. So, go natin, go. By the way, yung nakikita nyo sa ilalim ng screen, which is yung mga hashtag laban ng secretion, lahat ng hashtags yan, nakikita nyo sa gilid sa taas ng mapa. Hello, support the PH teams, paki-post yan or ano man. Basta pakita nyo yung supportan nyo sa PH teams, lalo na ito, dalawang Pinoy pa yung maglalaban. So, hashtag laban Mineski, hashtag laban DSC, kayo bahala. Kung kanino kayo fanboy o kanino man kayo nakabit, sige, hashtag nyo niya. So, mapakilala ko na muna yung mga players. So, eto, Rio would be playing Taskar. So, signature hero niya na yan. Ano na tayong muna dyan? Tanong-tanong dyan. Kuku would be playing this Phantom Lancer. Oh my gosh. So, ito, makikita na naman natin dito yung mga laro ang Phantom Lancer ng Kekenkoy dito si Kuku. So, balik naman tayo dito sa baba. Jesse Vash, OC, tinatawag namin ni Boss Denki nyo. What a player as Disruptor. Juice would be playing Bane and Raging Patatas would be playing Juggernaut. So, pakilala naman natin ako mukhang magkakasalubong pa sila dito sa bottom lane. So, TNCAU would be playing his Undying. AS Rock, Tihi, alam niyo na, kilala niyo na yung Ember Spirit. Raven would be playing Queen of Pain. Na sana, Diyos ko, maayos na sana nila. Kasi kung nanonood kayo kagahapon, disaster gaming yung nangyari sa Spectre niya. As in, sobrang bigat. Tapos Sam Ace would be playing Viper. At lastly, si Boss X Lucky would be playing Mage. Pero to si Raging Patatas at tatatakbo na dito. Ikaw ba nang makakita ng 5 player dito? Expect siguro nila magdilima rin nila ang ano eh, hindi pa maganda sa team fight ng Mineski early. Lalo na taas itong si Taskar. So, ulit, good morning ulit sa inyong lahat. Kung hindi pa nag-aalmusal din, go, almusal na. So, habang nanonood kayo dito, rekta almusal, rekta ano, alam niyo naman. Pero sa may mga pasok dyan, ingat kayo sa may mga pasok. Pero sa mga wala yung mga pa-jill-jill lang dyan, nood muna tayo dito. Suporta, lalo na lalo na kailangan ng suporta na ito BG, lalo na tong TNC eh. Medyo nabugbog to kagahapon eh. Kailangan nito ng ano eh, ng boost eh. So ito, naku-try lane mid. Hindi, ano lang to, pa-baby lang muna kasi alam niyo naman. Kailangan binibaby ang mid. So habang hindi pa ganyan, hindi, mainit na. Sasabihin ko ba lang habang hindi pa mainit yung laban, pero to si Kuku namamagana. So papatingin ko muna dito si Mr. Cool Warshift 106 Boss Binrad. Pabati naman dito sa Taiwan. So ayun. Wait lang, saan ba in-off yun? So, wait lang, naka-ano yung chat dito eh. Saan ba in-off yun? Teka lang, i-off mo lang natin yung kapan. Hindi ko alam kung bakit. Naka-on lang yung kapan. Pero ito, grabe talaga dito yung pinapakita kay Kuku. Tri-lane mid. Grabe kakaiba to ha. So, tingin nyo, namamaga talaga dito si Kuku eh. Tingin ko kailangan mag-rotate dito na siya sa mga support. Ayun, pero ayun na. Nagpamatay na siya sa neutral. Nice play kami mo Mineski. Gano'n sayang. Sayang yung ano doon. Ibig na 2 minutes nagpa-farm na siya. Eh. Wait lang ha. Inaayos lang namin yung settings ha. So, yung chat eh. Nawala naman. Sorry. Wala dito eh. Oo, sige. Pabayaan na lang natin. So, pasensya na doon sa mga chat doon sa gitna. Hindi pa namin na-configure eh. Wala. Game lang eh. Sige, okay na yan. Hayaan na lang natin. So, eto, kawawa naman dito si Kuku. Talagang isolated siya dito eh. Kahit kinokontrol dito ng TNC. So, ayan, may aggressive ward pa sila dito na nakikita nyo sa screen nyo. Grabe. Ayaw nilang patabayin dito si Kuku dahil alam naman nila na signature hero to ni Kuku. So, ayun, nakikita ko sa chat yung mata raw. Tapos, spectator chat yun. Maraming salamat sa'yo, boss. Steven, Ben, salamat ha. Salamat kasi, alam nyo naman,
newbie casting pa ako dito. Hindi pa ako ganun ka-veteran lalo na pagdating sa control. So, maraming salamat sa'yo. Commended. Pre ba? Commended. So, tingnan natin naman yung bottom lane. Ito, hindi na masyadong aggressive din dito. Buti na lang talaga, hindi na matay si Kuko. Kundi, may first blood na tayo ngayon. Mrs. Nako, malaking tulong to sa miniature. Pero, yun nga, sabi ko, no bias casting here. Kasi parehas na Pinoy teams yan. Lahat naman tayo suporta dito. Pero, syempre, mas maganda na tayong ano. Kasi yung, dito, yung KC dito, medyo inconsistent nila these past few days eh. Kaya siyempre, pero ayun, you're taking that first blood mga kaibigan. Masyado atang umasim dito si Lucky, si ex-Lucky, I mean. So, pero mukhang mamamatay rin si Ria dito. Pero ayun, nice defensive snowball. Pero ayun, kinulong niya na. Kasi wala nang choice, mamamatay siya rin. Ayun. Raven would be clearing him. Pero sayang din ah. May bote pala siya dun. Dapat binote na lang yan. Hindi ko alam kung ano nangyari doon kay Ria. Siguro naglag lang ng konti yung brain cells niya. Pero to, mid lane sa wakas, nagkaroon na dito ng space to si Kuko. Pero sa tingin ko, sa laban to, hindi naman talagang ganun minimid si Kuko. Pero, yun nga, si Phantom Lancer pa rin, meron pa rin yung Spirit Dance, which is kayang harasin to si Ember Spirit. Kaso, ang problema, itong si Ember Spirit, yung third skill niya eh. Itong Flame Guard niya, masyadong ano yan eh. Yung kumbaga magic resist, ano yan eh. Kumbaga pantanggal lang dami sa maling tulad niya, no? Tiyan mo? Lalabanan ka talaga ng Ember Spirit pag nakaganyan kasi wala kayo babatong skill. Ano lang ba ang damage? Saan lang ba nanggagaling yung DPS nito ni Kuko? Sa ngayong stage ng ano, ng laro, which is ito lang sa Spirit Lance. So, tingin naman tayo sa bottom lane. Ito, easy lang dito si Viper. Walang nagko-contest eh. Actually kasi alam niyo naman, si Reggie Molina dito is melee. Talagang kawawang-kawawa ka sa harassment dito ng Viper. So, ayun, sa tingin ko, mahirap talaga, lalo na't mahirap to patayin si Viper eh. Kasi, ang tanging maaasahan lang nilang disable dito is yung Nightmare. Pero hindi mo pa pwedeng atakin si Viper habang naka-Nightmare. Siyempre, kukulong yan si Juggernaut. Samantalang din natin dito kung ano yung stat build yan, no? Kita-kita nyo, max yung corrosive skin dito ni Viper. Tingnan natin kung tama ba ang gawin nila dito. Pero ito nag-rotate dito si Ayo mga kaibigan. Wala pa siyang tombstone! Ala, ito na sinasabi ko sa inyo kagahapon mga kaibigan. Medyo inconsistent ngayon yung TNC. Hindi ko alam. Usually, yung mga typical Undying, naglalagay na agad ng third skill yan eh. In terms, kapag ginank or yung kapag support yan ha. Kapag support yung Undying, siyempre pambugaw yun eh. Kumbaga, pero siguro iisip niya dito Soul Rip para total nga support siya, i-heal niya lang yung mga magagang. Kaso hindi. Sa tingin ko mas maganda yung kung inano niya na, kung nilagay niya na yung tombstone niya, which is ang laking tulong nun at mabubugaw yung Mineski dito, lalo na babagal yung kanya move speed. Yun nga, yun, tama yung sinabi dito ni oh my god, what the fuck, what the F, BB's barbecue sauce mo. Hindi kita sa ano nga naman, bakit kasi pumalag dito si Viper? So, Taskar, ang ano ko naman dito kay Taskar, sa tingin ko dapat mag-rotate na siya dito pagdating ng kanya level 6, which is yung Walrus Punch. Tingnan natin dito kung ganun din natin gagawin niya. Kasi, kung makikipag-lane siya against dito sa Queen of Pain, mahihirapan siya dito eh. Kumbaga, melee versus long, pero yun, may off-cam tayo nakita dito. The Juggernaut, siguro sobrang nag-aggressive dito si Juggernaut, hindi nire-respeto yung poison attack nitong ni Sam H. At saka yun, munti ka pa nga ata niyang mapatay si Ayo, kaya siguro siya nag-commit. Pero, lugi! Kahit sabi mo mamamatay na si Ayo doon, siguro no choice lang siya. Pero lugi siya doon in terms of exchange kills eh. Bibigyan mo ng kill yung Viper, tapos mapapatay mo yung support na dying. Which is hindi, para sa akin, hindi, ano, kumbaga hindi sapat, hindi sulit eh. Na i-risk mo yung buhay mo para lang sa Viper. Kaysa undying. So, tingin tayo dito sa top lane. Grabe yung mga rotation dito early ah. At the 6-minute mark, napakarami ng rotation. Pero ito, hindi natin napabalik dito sila ex-Lucky. Iikot na dito si Raging Potato mga kaibigan. Tingnan natin, yung sa dilim. Tinatry niya kumakayong sa dilim. Pero ito, Raging Patata, sobrang mailap. Alam na alam niya na yung galawan sa bagay. Ikaw ba naman, ilang taon nang naglalaban, TNC versus Mineski. Parang mga heavy titles, parang Alliance versus Navi na yan. Tataga na naglalaban dito sa PH. Dota 1 days pa lang magkakilala na yung mga yan. Ito, ayun na ang sinasabi ko kanina. Si Taskar talaga luging-lugi niya sa Queen of Pain, lalo na tayo na nakuha na ni Queen of Pain or nakuha na ni Raven dito yung kanya Sonic Wave, which is easy burst, easy life talaga siya dito. Ang pagpalagay natin may burst nga o may defensive snowball dito, yung si Raven naman, which is nga nakita naman natin dito, mukhang hindi na uulitin yung kahapon, mukhang disiplinado na siya dito mukhang binigyan na siya ng hero na hindi ganun mamamatay pero nakakapatay. Pero si Bash, grabe naman to si Wata player mga kaibigan.
Nakabit. Si Jesse Bosch yun eh. Ang kulit nito ni Jesse Bosch eh. Grabe. Nabansagan nga pala ni Kuya Denki niya na wet na player kasi lagi siya namamatay ng isang game na kinakasama. Pero ito, grabe talaga yung aggression dito kay Kuko mga kaibigan. Parang may atraso si Kuko dito. Ano ba nagawa mo, Kuko? Galit na galit siya dito. Si running low. Naku, hindi ka na siya doon. Buti na lang meron siyang flame spirit doon. Naka-atras. Naku, kung wala siyang flame spirit doon, deads. Lalo na yung spirit lance nito ni Kuko, max out eh. Kasi grabe pag tinamahan ka dyan nung wala kang flame guard, ilang damage niya. 1 na, gano'ng kalakas? Yung pakita yung damage niya. Ayun. Damage is 250, grabe mga kapatid. Kaya mo 250, hindi mabubuhayan na lang mo. Pero to, hindi si Reggie Patatas, sobrang bagal dito. Tumatagos ang Viper Strike sa ikot, Kuya Reggie Patatas. Pero tingnan natin kung makakatulong dito si yun! Mukhang nakatulong naman, pero to, grabe, normal ba siya ng ng zombie mode doon? Buti nabuhay siya doon, Pero sa bagay, kasi meron siyang second skill. Mostly Juggernauts, nako-confuse sa mga builds na minsan nagbibuild ng Max Blade Fury. Pero itong binil dito ni Reggie Patatas, nag-stick siya sa Max Blade Fury dahil nga natin sa kanila si Bane Elemental. Kayang-kaya nilang gankin or patayin tong si Viper sa ikot lang. Kumbaga, hindi na niya kaya normal kasi nga Metal Sea. Pero ito, na naman na sinasabi ko, na off-lane, off-cam na naman, death na naman dito siya. Pero tingnan natin kung makikita niya. Ay, sayang ko nila. Pero tingin ko may vision yun hindi. Wala pala siyang vision. So, sayang to. Ito, yung sinasabi ko, dapat level 6 na to siya, tapos mag-rotate na lang siya. Kasi lugi-lugi siya. Hindi, off-lane task eh. Oo, off-lane task eh. Sayang. Kasi, imbis na tumutulong na siya sa ibang lanes, lalo dito kay Viper, ang hirap-hirap patayin niya because max corrosive skin. Hindi pala, mas minano niya yung poison. Sa tingin ko, mas dapat yung tumulong na lang siya sa ibang lane. Tignan mo, nakaka 2 deaths na siya, wala pa rin dala. Pero siguro, hindi ko naman masisisi si Rio, mahirap iwanan yung isang lane. Pero ito, tingnan natin, X-Lucky, pantay ka diha mga kaibigan. Ayun, ikatlong kamatayan na naman ito ni Rio mga kaibigan. Dinili niya pero sa baba, ayun, napatay pa si Kuko sa baba. At di-exchange nga lang kay Hammer Spirit, pero talong-talo na naman dito ang Mineski mga kaibigan. Dalawang core na naman ni Lane nadali against mid. So, Rio, mag-i-stay ka ba yan? Baog na, Rio. Tama na. Oo, matuto ka na sa tatlong dates mga kaibigan. Tingnan natin dito. Naku, sobrang asim mga dito. Reggie Patatas, buti ka na. Buti na lang. May 6 sense yata ito eh. Mukhang nakakakita ata ng mundo si Reggie Patatas. Nadadaman niya. Shoutout nga pala muna sa mga kasama ko dito. Sila, Ma'am Naisa, sila. Ito, pero naku, mukhang madadat. Naku, yes, diba? Huwag na ilumain dyan. Hindi nakaupo. Hindi nakaupo, bay. Fall Inside by TNC X Lucky. May gali. Extra hero yan, boy. Oh, may pa nga, may ibang sibat. Diwart na life. Naku. Pero to, Sam H. Free farm na naman to. Nakaka-creep kills na. Nakaka-patay pa ng hero. Which is ito mukhang nakakatakot sa bigay mong hindi na. Ayan. Sumisignal na dito ni Jesse Bash na watin. Pero tingnan natin kung okay, hindi. Tama nga naman, ikaw ba naman nandun ka na sa sulok, pinasok ka ba talaga, pero to, at least na-deward nila for now, at least magiging safe dito si Jesse Bash. Pero tingin ko, kailangan bigyan din nila ng ward dito, mga bandang dito man lang si Jesse Bash, kasi nabubula talaga si Jesse Bash dito eh. Diyan mo, tingin ko naghihintay lang ng cooldown to si Raven, tas dadalihin na naman yan eh. Or kahit nga hindi, sa bagay, matigas kasi to si Rayor, kaya tingnan natin kung hindi enough tong uy! So far, ngayon lang ako nakakita ng Vengeful Spirit na pinapantay niya yung Wave of Terror niya sa Magic Missile. Uncommon kasi minsan, isang Wave of Terror lang tas Max Bench Aura or Max Stun eh. Pero ito si Vengeful or si Lucky, X-Lucky, minamax niya rin yung Wave of Terror. Sa bagay, pure damage pero 90. Anong magagawa ng 50 damage for now? Anong magagawa ng level 2 na 50 damage? So, tignan natin kung anong pinaplano dito next. Ayan. Smoke attempt here coming from TSC. Sana natingin ko. Ayan, mukhang si Jules ata ang magiging biktima ng smoke gun nila. Pero tignan natin dito. Pero ayan, sa bagay, meron naman brace up dito. Pero wala pa rin kakampi. Kumbaga, walang backup. Mamamatay siya sa poison dito. Alala, guys! Sayang. Mga kaibigan, mukhang nag-ano dito yung Mineski. Grabe ang pinapakita dito ng TSC. Siguro, bumabawi sila dito sa nangyari kagahapon. Which is, ano ba na standing nila? 0-4 or 1-3? Mamaya nga pala,
papakita namin sa inyo yung standing. Sa mga nagtatanong dyan, kung ano yung standing, kung ano na yung nangyayari sa C qualifiers, ipapakita namin sa inyo. At papakita rin namin sa inyo yung schedule today. Sa tingin ko nata, bago pa ako mag-cast, nakalagay yung schedule. So kung nakita nyo na, nice one for you. Pero yung schedule, yung standing, papakita namin sa inyo. So ito, Kuku, tingnan natin dito kung kaya niya. Pero nakikita naman natin this past, nung paggamit niya ng Phantom Lancer, bumubuhat itong hero ni Kuku. Lalo na mahirap pigilan, ay bagay, merong Ember Spirit itong TNC, which is maganda counter against Kuku. Pero tingnan natin dito, alam naman natin si Kuku maiyak yan. Tapos sabi naman dito ni Unleashed Lee, yung armor reduction daw, yung hinahabol dito ni X-Lucky. Sa tingin ko, oo, tama. Armor reduction yung hinahabol niya. Pero, kasama niya dito sa lane, si Queen of Pain. Which is, hindi naman nila kailangan ng right clicks dito. Ang kailangan nila dito is burst. So, tingin ko, kailangan niyang mas i-max dito yung first skill. Which is, para lumaki dash. Pero tingnan natin mo kung magkakagulo na naman sa baba, mga kaibigan. At least, napatay nila dito si A, yung mga kaibigan. Is a support for nothing. At least, nasayang pa yung rotation dito ni Raven. Pero tingnan natin kung mararamdaman ito ni Mineski. Kuku medyo maasim pa medyo nasa harapan pa. Tingnan natin dito. Please lang, Kuku atras na. Ayan, mukhang mararamdaman nila. Tapos to si Ember Spirit. Mukhang maghahangat pa ng ward pero nakabantay na dito yung Mineski. Tingnan natin kung tingnan natin kung lalaban. Sa bagay physical damage pero to mukhang mas nalulusaw pa yung yellow sa apoy, mga kaibigan. Pero hindi siya mag-commit. Pero to, si Raven, mga kaibigan, ayun na, mukhang nadali na naman dito si Rior, mga kaibigan. Lasing ata ngayon si Rior. Anong nangyayari sa Rior? Tingnan natin yung standing ni Rior dito, ha. Ba't ayaw ko matap? Hindi ko siya matap. Tingnan natin. Ayan, ano pala, 1-5 na dito si Rior, which is hindi magandang sign for an off-lane. Kahit sabihin mong support task yan, kahit naman sino mga 1-5, which is Taskar pa yan, ha. Dapat nakakakill yan. Ako, 1 kills lang itong siya Master Rio natin. So, tingnan natin dito kung anong adjustment ang gagawin ng Mineski, lalo na nababaog na itong si Rio. Magre-rely lang ba sila dito kay Raging Patas? Sa bagay kasi, titignan nyo, ayun na. At least na, first day high dito si Ayo, bakit pero nabuhay pa rin. Oh no, disaster to para Mineski. Para sa Mineski ba ito, tihilog. Nagdidito din si Jules, sa bagay mamamatay siya dito. Pero to, si Raging Patatas ang hindi pinalad, mga kaibigan. Naging ay, Diyos mio, mukhang nagiging casualty pa dito si Raging Patatas. Hindi magandang pinapakita dito ng Mineski. Pero ito sa baba, at least na-pick up na naman nila yung Viper. So, ito nga, pinapakita natin si Kuku ata magiging alas ng Mineski dito. Kasi medyo kinakain tong si si Raging Patatas. Si Quiet Patatas pa lang dito. Raging Patatas, si Rayo din medyo mahalat. So, tingnan natin dito. Kailangan na nitong mamax ni Idol Rio itong snowball para makaburst na siya. Kasi kahit yung bench pull, kumbaga sa side ng TNC, kahit yung bench pull spirit at saka yung Queen of Pain, given na yan malambot, madaling patayin. Pero, dahil sa skill niya na Blink, which is napakailap hulihin yan itong Queen of Pain. So, mahirap patayin yan. Ang tanging chance na lang na maburst mo dito is yung Undying, which is STR pa yan, matigas. At ito pa, si Vengeful Spirit. Si Vengeful Spirit, isa yan sa mga support na kagaya ni Ogre Magi na mataba. Ayan na, pero ito, grabe itong TNC. Napaka-aggressive nila dito, mga kaibigan, talagang inaayos. So, ito si Raging Patatas. Medyo nababaga. Pero ito sa mid lane, at least nakaka-bake off na sila ngayon. Nagagamit na or na-utilize na nila to si Rior. At nakakahanap na sila ng kills. At least sumasabay na sila sa kills ngayon. At sa tingin ko, kung aabot man to na late game, hindi mananalo dito with that Viper pick saka sa Queen of Pain. Sa pagpalagay natin na pwedeng maging 4 na core itong TNC, dito naman sa line ng Mineski, yung kanilang is hard carry. Kumbaga wala silang pero ito tingnan makikita natin dito si Jules. Kung madadali magiging casualty sa pag-push nito. Ayun, pero sa bagay tama yung ginawa niya. Na lang siya, pero kinuha niya yung sleep, trying to deny him still, pero dalawang poison yun. So, magigising ka kahit tulog ka dun . So, tingnan natin dito. Siyempre, babawi na push ng side of TNC. Sa tingin ko, lalo na half HP na lang itong tower. Sa bagay, mahirap nga naman i-defend to against an Ember Spirit, lalo na melee. At
ano to eh, pag early stages ng game, tulad nga nung sabi ko kanina, mga 5 minutes, 4 minute mark, 4 minute to 5 minute mark, nagre-rely pa lang yung Phantom Lancer si Spirit Lancer, Gamer Spirit, alam nyo naman, umihinda ng skill yan. Pero ito, at least, nasa net worth ngayon si Phantom, mas mataas sa net worth si Phantom Lancer kaysa kay Ember Spirit. Pero, dahil nga namigay ng almost 3 or 4 kills, diyan mo, 6-0! Itong si Raven ngayon mukhang galit na galit sa nangyari sa kanya sa kahapon. Bumabawi, 6-0 ang kuya mo, pero ito mukhang maka 7-0 siya. Pero nice silence coming here from Jesse, mga kaibigan. Isolating 3 years, pero ito, may mukhang ito na, it is time. Pagbangon ng api, mga kaibigan. Mineski showing off, pero ang dami ng The Walking Dead. Grabe dito pinapakita ng what a player na naman ito pinapakita ni Jesse. Pero ito, ino-focus siya lang ang focus dito sa may 2. At tumulong na yung mga illusion. Pero ito, Kuku cleaning up the mess. Si Ember Spirit ka lang nandito na. Pero tingnan natin, Kuku nagmaman pose, mga kaibigan. Pero ito, Raging Patatas, better late than ever, mga kaibigan. So it's a 4-4-2 coming here from Mineski. Lamang sila doon, mga kapatid. Magdiwang at yung mga rares nyo ay safe pa. Pero ito, napabalik pa nila si Titi. Hati ko mapapersa nila dito. Suntok. Yan, nice one, mga kaibigan. Mukhang mamamatay pa si Titi. Nice one. So it's a comeback, pero maaga pa. It's too late. Hindi naman sila nabaog eh. So tingnan natin yung fight recap, mga kaibigan. Ayun, late na. Sorry. Kasi sobrang late eh. Kumbaga, ang daming nangyari dito. Tapos inintay nating mamatayin nandito. Saka lang natin tinigyan yung fight recap. So, ayan. Sorry, sobrang late na. Yung tinakita yung fight recap. Pero sa tingin ko, laki ng kinita dito. Kasi it's a team wipe. So, estimated ko lang siguro at least mga 1K or 2K gold advantage coming here. Tingnan na lang natin dito sa network. So, ayan, sabi ko na nga ba, at least 1K or 2K gold lead coming here from Mineski. Lalo na, ilang kills yun? Isa 5 kill. Pero ito, tingnan natin dito kung anong i-react ng TNC. Sa tingin ko, masyado silang naging kampante dito. Kasi, lamang na lamang eh. Kumbaga na, munti ka na ma-burst down agad. Pero ito, tingnan natin, nakita natin dito. Ganin scepter na agad ang Kuya Raven mo, mga kaibigan. Kahapon, ang hirap niyang bumuo ng Radius. Hindi sumasabi dyan, bias ako. Sa pinakita gameplay kasi kagahapon, netong TNC, hindi sila nagpapakabias ako. Kagahapon talaga as in, si Tihi lang ang mako-comment ko sa Galawa kagahapon with his Razor. Kasi kagahapon, nagpaman po si Tihi. As in, nilalagay. Pero ito, grabe pinakita na naman dito static storm ni yes yun, mga kaibigan. Jules with that birthday high on A, yung mga kaibigan. Pero ito, Ember Spirit, yung tombstone, ang ganda na position ni Ember Spirit. Nakuha niya yung Aegis, mga kaibigan. Kuku, might die, pero hindi. Nako! Sayang! Nasa low ground napunta yung kanyang original. Si Rio magiging casualty pa. Oh no! Ayun, buti na lang may Pink Dagger. Pero tingnan natin kung habol ito. Napakaganda. Sabi ko sa inyo, grabe. As in, grabe ang galawan nito ni Tihi. Grabe. Actually, kasi nagkikampante sila ang Mineski doon sa side nila kasi kumbaga naka-group up sa loob ng Roche Pit itong TNC at nakuha pa ni Jesse Vash na mag 3-man static storm. Yun nga lang, ang ganda ng pagkakabitaw, pero yun, off-cam kill, mga kaibigan, hindi ko naman nakita sa kaka-explain ko. Siguro na SS-an nga dito na Tonkatsu Gaming dito si X-Lucky, mga kaibigan, not so lucky. So ito, at least Bimbo showing signs of life. Kanina nag-i-struggle, hindi naman siya nag-i-struggle, pero ang hirap silang patayin dito si si Viper. Ang tangi na pick off nila mga at least 2 times si Viper. Tapos yung 3 kills niya galing na yun sa Undying, or yan, yung 2 kills niya sa Undying. So ayun, nakita naman natin dito, hindi pa rin siya nag-i-struggle at the time like this, lalo na Battle Fury na agad. Easy cut ka na to para kay Idol Raging Potato, mga kaibigan. Meanwhile, check naman natin yung isang hard carry nila. Pansinin nyo sa lineup kasi ng Mineski, wala silang burst kung hindi si Kuya Rayor nyo. Dalawang hard carry yung kinuha nila, which is sa tingin ko gusto ko pagdating ng late game. Pero hindi ko pa rin minamaliit yung lineup dito ng TNC, which is sobrang dami nilang pang control. Meron silang Sonic Wave na kaya kontrolin yung Creep Wave, kaya kontrolin yung Lava, lalo na Diyos ko, ang daling baburst niyan lang. Tignan nyo naman yung buhay nito. 1K. Tapos ito, 1K. Kung tatanggalin nyo ng ilang ng kalaha, almost. Ito nga, 902 lang.
almost all carry nila nasa 1k range lang. Pag tinamaan ng Sonic Wave yan 5, pero pangarap yun. Kumbaga ang hirap pag Sonic Wave na 5. So, ayun. Tapos, ito pang Viper, which is kaya niyang i-isolate or kaya niyang hawakan to sa si Juggernaut. Pero to smoke. Nakita ng Mineski dito with that ward. So, nice ward coming in from Jesse Bash. So, tignan natin dito kung may mangyayari. Hindi, nakatago. Oh, no! Oh, no! Nagdagger pa! Oh, no! Grabe! Ganun siya ka-compound. Ano siya sa sarili niya, which is, alam naman niya may smoke, pero siguro naisip niya malayo pa. Saka, ano naman siya, meron naman siya ditong Blade Fury. Buhay yan. Tiwala lang. Pero to, oh, no! Yan! Nakita nyo na! Nakita nyo na ang galawan ng Kuya Bash nyo. Na-stun pa, my golly. Nakita mo, tumulong pa yung Centaur. Naki-hashtag laban Mineski. Itong Centaur. Mukhang fanboy yun. Nakabet ata to sa sa Mineski ngayon. Grabe itong Centaur, mga kaibigan. Stunning almost 3 of TNC heroes. Ang tindi, mga kaibigan. So, nakikita nyo na yung galawan na Kuya Reggie Patatas nyo with that Blink Dagger. Mostly kasi, sinasabi dyan, ano lang magmanta na lang tayo pang dash. Hindi, Kuya po, yung Kuya Reggie Potato nyo with his Blink Dagger dodging. Kasi yun nga lang naman ang reliable stun netong TNC. Yun lang ang target stun nila eh. Bukod ba dito sa Shearing Canes ni Emerson News, mahirap. So ayun na, patulog dito si Team, mga kaibigan. Tingnan natin kung magkukumitalo lang tag-TP na si Queen of Pain. Walang tumulong kay Jules, mga kaibigan. So ayun, ano nangyari? Ala, walang nag-TP, walang tumulong. Si Rio na yun nagdodora-dora, mga kaibigan, ni Mesa tumulong sa mid. Pero tingnan natin kung, naku, 4 pa sa TNC nandun. Tingnan natin kung, pero ito, Jules, wala ka pa rin kakampi. Ito na ang tropa, mag-bestie. Best, andito sila eh. Ayun ang pabalik, static stop, ayun, ala. Paano yun, mga kaibigan? Na-silence na siya. Pero Ember Spirit pa siya. Tingnan natin dito kung ano na mangyayari. Sam H running low. Kukuso showing off his signature hero, which is Phantom Lash. Pero nagtatalaga ako. Nakita nyo na, Damusok ni Ena. Ang sinasabi ko, ang Sonic Wave ni Raven, mga kaibigan. Tingnan natin kung magkukumin sila. Papasok sa loob. Maasi. Pero to, Rio running low. Wala ba sila napatay? Ayun. Yun ang sinasabi ko. Pure 70 damage coming here from X-Lucky. Grabe talaga pinapakita dito ng TNC. So ayun, pinasok kayo sa loob ng bahay nyo. Wala kayo nagawa. So tingnan natin yung fight recap doon. 3695 gold exchange coming here from TNC. Oh no. So ayun, gold swing. So nakikita naman natin dito, palitan lang halo. So sa tagal talaga nila naglalaban, kilala nila isa't isa eh. Pero hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa Mineski doon na nice first day high coming in from Jules. Kaso walang tumulong. Hindi ko alam kung bakit. Si Rior nagdodora dito, ewan ko. Ano nangyari? Question mark. Ano nangyari dito? Tataka talaga ako. Nandito siya nagumuto kung ano. Pero grabe talaga. Nakita nyo na. Kaya sabi ko sa inyo, ito si Tihi. What a player talaga. Tinamaan na siya nung static storm. Nakapag-ano pa rin siya. Nakapag-fire remnant pa rin siya, no? Which is, hindi ko alam kung paano niya nagawa eh. Tinamaan talaga siya dun eh. Akala ko easy pick off na kami, pero to, ayun, easy pick off nga yun, mga kaibigan. And dying again at the hands of Rio and Kuku. So, inisip mo na ang Kuya Binram nyo. So, again, good morning nga pala sa inyo, sa mga nanonood sa Twitch dyan. Grabe. So ito, nice aggressive ward coming in from Jules. At least, pero, nako, kitang-kita, obvious na yun, nag-ward siya doon. So tingin ko, kaya naman mag-D-ward na ito. Ayan na, kaka-ward lang, bumili na agad ng D-ward to si, which is, mostly, sa ating, mga support, ang hirap ng buhay ng support actually. Kakaulagay mo lang ng ward, ayun, naku, sinolo kill dito, ni Raging Patatas. Si Tihi, ano nangyari? Hindi ko nakita. Sorry maka-explain ko tuloy sa ward sa baba. Pero siguro sa tingin ko naton catch. Pero ang dali. Pero ay na-off cam kita. Diyos mio. Lahat lang namimiss ko ano nangyayari. So Kuku dying at the hands of dito, Raven. Siguro na magde-ward dito si X-Lucky. Nakita nila nagpa-farm nga naman. Kampante siya kasi may ward. Ayun, nadali siya, na-pick up siya. Which is, sabi ko nga sa inyo, ang daling burst ng isang Phantom Lancer. Pero, at least meron na siyang ultimate orb.
at least meron ng HP. Kahit na paano. Pero nakakatakot talaga itong lineup na Mineski mga kaibigan. Tumataba yung dalawang hardcore carries itong kalaban. So, again, hindi pa naman dito. Kumaga, swing pa din natin dito yung gold naman. Okay, ano naman, 1K na lang yung pero ito, napabalik na naman. May first day high na naman si Eyo mga kaibigan. Suki ng first day high. Pero ito, Ember Spirit, dagger in. Tignan natin kung worth it yung pagdadagger in nyo. Pero kung mukhang worth it nga, naswap pa si Rio. So, it's a 2-for-1 na naman mga kaibigan. It's a disaster gaming dito tayo sa Mineski. Diyos mio, mukhang nakaka-pick up sila. Pero at the cost of Rio and Jules, lagi na lang nakaka-casualty. Which is, nako, hindi maganda. Si Rio, ano na ba item? Check natin to si Rio. Ayun, may dagger na siya. At 28 minute mark. Kasi kanina pa na nga naman yan. Pero tignan natin dito kung ano lang. Uy, Reggie Patatas. Grabe talaga pinapalagay Reggie Patatas. Tignan pero ito, static storm sa dalawa. Pero nakakay. Pero pinapalagay lang si Raven dito. Pero merong Yules. Nako, ito na sinasabi ko. Kayang hawakan ni Sam H to si Reggie Patatas. Lalo na pagpapalagay. Pero ito, nice touch from Reggie Patatas mga kaibigan. Pero nasan na yung mga kakampi ko? Ano na, Kuku? Late ka na naman. Hindi, bumabawi lang dito si kanina. Pero ito, Jules, pinatulong si Tihi. Ano ba? Inatake na ni Sam H. Nagpakabayan. Swap! Oh no! Napakagandang coordination coming here from TNC mga kaibigan. Ito na, pinopokus na lang din. Yan. Ito gusto ko sa lineup ng Mineski. Meron silang pang focus dito sa Undying 2. Pero tingnan natin ito. Wow! Tihi! Dagger in ang hindi pa nag-iiwan ng Fire Remnant. Bago yun na. Pero Jules, oh no! Oh no, OG! OG! Pinapasok na naman sila dito mga kaibigan. Rio, gumulong sa 4. Kuku, mamamatay. Double poison. Oh my gosh. This is a disaster for Mineski mga kaibigan. Good morning nga, ika nga. Good morning, Mineski. Tingnan natin ang fight 3 cup. 7k XP coming here from TNC. That's 3193. Oh my G! Anong nangyari sa ating dalawa? So, eto. Ano na gagawin na Raxan tayo dito mga tropa? At least, 1 Rax pa lang. Ilan man nasabi ko? Isang Rax lang. Pero, still, ang laking gold to na ibibigay niya sa Ember Spirit. Pero Tihi talaga with those nice plays. Saan ka nakakita ng Ember Spirit nagda-dagger in na walang naiwan na Ember Remnant? Delikado yun lalo na't merong silence at may first day high itong Mineski. Pero hindi. Abe, anong paki ko? I am Tihi the Great. Kahit sabihin mong merong first day high, merong tulog, merong static storm, kayang-kaya yan. Pero ito, tingnan natin dito yung item choice dito. Pero wow! 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 Grabe dito yung pinapakita ni Reggie Patatas. Dire-diretso lang, walang takot sa ano, kahit sino. Bagay, kasi yun nga sasabi ko kanina, puro, parehas dual carry yan eh. Pumapalo yan pagdating ng late game. So tiwala lang tayo dito. Yung ano nyo yung safe fight, di pa rin mag- pero yun, grabe na double damage sunod pa ni Tihi. Ano na, ang sakit niyan. TP na Jesse Bash. Mamamatay bata siya sa poison, kula pa. Pero yun, mga kaibigan, this is a disaster. Oh no! Ano na nangyayari ito? Madadali bata si Rio, ang suki ng bayan. Ang suki ngayong gabi. Tingin ko si Jesse Bash, natawag namin siyang Wata player nung ginamit niya yung tasking. So, tingin ko mali. Si Tusk ata ang what a hero ata eh. Malas ata to eh. Kasi nga naman, na ano kasi to eh. Na nerf kasi siya eh. Which hindi niya maganda eh. Pang defensive na lang siya ngayon. Yung burst niya, nandun pa din. Pero hindi na ganun siya katulad dati na one punch tas na ano eh. OP. Pero to, nakakuha na naman. Nakakuha na naman dito ng TNC yung Aegis for the second time mga kaibigan. Disaster. As in, totally disaster. Ito, tingnan natin dito si Juggernaut. Kanina, akala ko, magmamanta siya eh. For yun nga naman, para mobility na naman niya. Kagaya nung mahirap ka ng i-Viper Strike, mahirap ka ng i-Stanini. Kaso hindi. Naisip siguro dito ni Raging Patatas kung may magmamanta pa siya, malulusaw lang to sa mga illusion, ay sa Ember Spirit Tonkatsu Gaming. Lalo na't ito,
Sa tingin ko magbabalak mo to. Sa tingin nyo mga nandiyan sa Twitch chat, ano ang bubuin dito ni Idol Tihi? Is a Lincoln or an Eye of the Sky? Sa tingin ko kailangan na dito ng Eye of the Sky. Kasi kumbaga gangster gaming naman to si Tihi. Kumbaga masyado tiwala siya sa sarili niya kasi which is ako talaga commendable gaming talaga to si Tihi. Commendable player talaga to. Grabe yung galawan niya. Saka nakakita ng Ember Spirit na gano'n. Kasi usually Ember Spirit talaga nag-iiwan siya before he went in. Lalo na sa mga ganyan lineup. Pero yun nga, i-highlight ko lang ulit yun. Nagda-dagger in nang wala pang Ember Spirit na naiiwan. So ito, kapit mga kaibigan, kapit. Pero, kahit na sasabi sa inyo, parehas Pinoy teams dyan. Lab na lab natin yung mga yan, mga nagre-represent ng ating bansa yan. So, kung sino man manalo, diyan tayo, suporta lang. Hashtag laban Mineski, hashtag laban TNC, hashtag laban Pilipinas. Yan yung mga nalagay natin. So, don't forget your hashtags, ha. Hashtag din pag may time. Ay, naku, nadali pa dito si Diyos mga kaibigan. So, Raven, bumabawi ang kuya mo. Isang game nga lang naman kahapon, pero sobrang lakas ko pa rin. Kumbaga, isihan nyo lang. Kagahapon yung Viper ko, might struggle ka, nag-struggle ka kahapon. Ngayon, babawi ako. Babawi ang abi. So, ito, Tihi. Lincoln Spear tayo, mga dre. So, expect more aggressive plays coming here from Tihi, mga kaibigan, with his Blink Dagger. And now, an off and running Lincoln Spear. So, disaster ito, disaster. Pero ko lang hindi siya nag-boots of travel. Which is, typically, Ember Spirit, lalo na parang mabilis mag-farm. Pero bagay, mid-lane naman siya, hindi naman siya nag-jungle. Ay, hindi naman siya nag-carry. Pero ito, grabe ang pinapakita ng dalawang tropa kaya sa atin mga kaibigan. Natrabaho sa taas. Pero ito, yun na, nakita nila. At least nakita nila yung Lincoln Spear. Hindi na ganun mag-co-commit ng first day. Kailangan siguro i-feeble muna para matanggal. So, tingnan natin dito kung ano pang kayang gawin ng Mineski. At least, na-force nila mag-DP dito si wala namang BO dito si Tihi, pero nag-iwan siya ng Ember Spirit doon. Nag-iwan siya ng Remnant, which babalik yan mamaya-maya. Para pumush dito sa high ground. So, tingnan natin kung kaya ito ng Mineski. Ito na, nag-apocalypse na, na to si, nag-Resident Evil na. Diyos mio. Ito, ano nangyari doon? Pinatulog, tas pinatom lance. Oh my G. Inaantok pa ata ang ating mga tropa sa akin. Pero ito, Tihi! Raven, pumasok. Pero that's a good starting sa mga Iberto AU with that first day. Pero Niyul Scepter, grabe ang pinapakita dito ng TNC. Walang awa. Pero ito, Kuku, Army of Zombie versus Army of Illusion. Ito na, nang magagawa ng Illusion? Ang daming dampe. Naku, nalilinis ni Tihi ng mabilis itong mga Illusion ni So, ito, tignan natin kung babakbak, kung lalaban pa. Nako, Jagger na! Blade Fury in! Tignan natin dito kung magkukos, pero to, wala na siyang Omnis Knight. Sobrang dami zombie. Jules! Nalusaw na naman ang kuya Jules. No, oh no! X-Lucky might die. Pero support yan! Sonic Wave! Ayun, si Rick James! Namatay ang dual carry. Ayan ang dalawang core natin. Ito, ano ba? 4 sa 2, 4 sa 3. Oh no. Wala masabi mga sir. Good day, good morning. Ito, napabalik si AU. Siya na naman natawag kaso. Pero walang nakapatay. GG mga kaibigan. Congratulations sa game 1 netong TNC. Hole. Oo. Sa mga Twitch na dyan, actually, natutuwa ako dito sa Twitch dyan, ha. Kung may ganyan sila, tama nga naman yung sinasabi nito ni, counter si Ember Spirit dito kay Task. Ay, na-counter to si Ember Spirit kay Phantom Lasso, which is napakahirap. Nga naman, hindi ka dadami yung illusion, sobrang dami.